Magandang gabi po sa inyong lahat. Sino man ang ating mga kasama dito. Ayan. Nandito si Pastor Claude, si Mami Ai. At kung meron mang naka-join pa na hindi ko nakikita ang pangalan, muli po, welcome na welcome po sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama, pagbibigay ng panahon sa ating araw-araw na devotion, araw-araw na daily devotion. Ayan. So, ito po ay biyaya ng Panginoon. For almost 3 years ay ginagawa natin ito. At tayo po ay hindi pa halos nakakalahati sa Bible. Ayan. Pero ang atin pong kontrata ay hanggang sa matapos ang Bible. Pag natapos natin yung buong Bible ay uulitin uli natin sa simula at hihinto lang po tayo pagka nag-rapture na o pag kinuha na tayo ng Panginoon. Eh, Lord willing, matupad natin ang pangako po, ang atin pong commitment na iyan. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, kahit saan ako mapapunta, ay tutuloy-tuloy ko itong gawain na to. Siguro hindi ko alam kung dadating man yung panahon na ding magkahiwa-hiwalay tayo, yung iba'y aalis sa touching lives, ako ay pwedeng mawala rin. Pero ang daily devotion ay tuloy-tuloy. Ayan. So, yun po. Salamat muli sa inyong pagsama. At ngayong gabi tatalakayin natin ang pangalawang bahagi ng Isaiah chapter 54 verses 2 and 3. So, noong Tuesday, natapos natin ang verse 1, yung panimula. So ating itutuloy ito ngayon at talaga namang napakaganda ng bahaging ito. Sige, tayo po ay dumulog sa Panginoon, manalangin po tayo. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin. Pagkakaloob ng dakilang panahon na ito upang kami makapagpatuloy sa pag-aaral na ito. Muli mo kaming samahan, gabayan, turuan, at ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa aming katawan at sa kaisipan upang mapag-aralan namin ang mga talata po na ito. Salamat dakilang Diyos. Pagpalain po ang mga kasama namin sa iba't ibang lugar, naka-join through Facebook Live. Ito po ang patuloy na magsaayos ng koneksyon at ng komunikasyon namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, so muli nga po, magandang gabi po sa inyong lahat. At ako po ay excited na madiscuss itong kabanata na ito kasi napakaganda eh. So noong Tuesday, simulan natin ng chapter 54 at nakita natin yung napakalawak na laman ng kabanata pong ito. No? Hindi ko na uulitin lahat yon kasi tatalakayin din naman natin isa-isa yan. Magandang gabi Ate Alma, sa inyo pong lahat, sa inyong tahanan, ang mga anak na kasama ninyo dyan sa bahay. Tayo po ay sama-samang mag-aaral. Okay, so yung verse 1 ng chapter 54 ay nanatalakay natin noong isang araw, ng Tuesday, ay tumutukoy sa paglawak ng Israel na pansamantalang napahinto sa pagkakaroon ng pagpapalaki ng kanilang lahi at ikinumpara nga o ihinalintulad ng Israel sa isang babaeng baog. Siyempre, alam natin yung salitang baog, ito ay walang kakayahang manganak, hindi makakaproduce ng kanilang ng mga anak at siyempre ay walang kinabukasan. Ihinalintulad ito sa simbahan na wala ring anak. Kaya tayo ay patuloy na nanghihingi sa Panginoon ng anak. Ngayon sa usaping anak ng simbahan, dalawang bagay po yan. Po pwedeng yung mga tao sa loob ng church na dadami, so consider dyan anak ng simbahan. O kaya naman yung panibagong church na maitatayo na magsisilbing church din, tapos anak noong existing na simbahan. Ang tawag po namin doon dyan sa church planting, yung mga tao ay church addition. Yan, nagdadagdag ng tao. Pero yung panibagong church na itayo, halimbawa, meron tayong bagong church doon sa Trece Martires, ang tawag po dyan ay church multiplication, nagmo-multiply. So later on, pagka napunta tayo sa ibang lugar, nagtayo ng panibagong church, meron na naman tayong panibagong church multiplication. So yan po yung panganganak na sinasabi sa iglesia. Ngayon dito sa konteksto ng chapter 54 verse 1, yung babaeng baog na ikinumpara sa Israel o hinalintulad ang Israel ay tumutukoy doon sa hindi nila paglago spiritually and by numbers ng kanilang citizen at yung pwedeng economic situations nila kasi sila ay 70 taong nabihag doon sa Babylonia. Wala silang naging production. Well, nagkaroon ng mga anak ng mga tao pero
nanatiling tiwangwang ang kanilang lupain, yung Jerusalem at yung mga bayan ng Juda. Kaya sila ay kinonsider na baog. Pero dito, ang mensahe ng Panginoong Diyos, sa verse 1, ang sabi, umawit ka Jerusalem, sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas mga anak. Ibig sabihin ay talagang baog siya, dahil magiging mas marami ang iyong anak. Ibig sabihin, iaahon ng Diyos ang Israel sa pagiging walang silbi, sa pagiging walang kwenta o isinumpa, at bibigyan ito ng panibagong pagkakataon na makapanganak o makaproduce ng kanyang lahi. Sa konteksto ng lumang tipan, particularly sa Israel, ang babaeng baog ay isinumpa. Ayan. So yan po ang sitwasyon nila. Kaya napaka-importante na isang babae ay magkaroon ng anak. Kaawa-awa po ang kalalagayan ng babaeng baog sa lumang tipan. At actually, kahit naman sa kapanahonan natin ngayon, minsan may mga sitwasyon, wag naman sanang mangyari sa kahit na sino sa atin dito o sa mga babae. Pag hindi magkaanak yung babae, yung mag-asawa, iniiwanan ng asawa, ano? Sana ay wag namang mangyari. Kasi alam niyo po mga kapatid, particularly yung mga kabataang nakikinig dito, hindi po sukatan ng pagmamahal o ng pag-aasawa yung pagkakaroon lamang ng anak. Kasi wala tayong magagawa kasi kung yun ang kalooban ng Panginoon, eh. So dun mas lalong masusukat yung tapat na pagmamahal at pag-ibig ng lalaki kung ang isang babae ay baog. O on the other side, kung yung lalaki naman yung baog, gano'n din masusukat yung pagmamahal ng babae. Again, papasok po yan dun sa tinatawag nating unconditional na pag-ibig. Well, napapunta tayo dun pero balik tayo dito sa Israel, sa konteksto ng Israel. Ano po? So ayan, so ang sabi ng Panginoong Diyos sa Israel, magdiwang ka, sumaya ka, magtatalon ka, dahil this time ay lalaya ka na at makakaproduce ka ng maraming anak, inapo. Lalawak uli ang iyong, uunlad uli ang iyong bayan. Now, itutuloy natin yan sa verse 2 at kaugnay ng mga binabanggit na yon, ang sinasabi sa verse 2 ay, gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparin mo ang kurtina niyon, huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon, pahabain mo ang tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Napakaraming simbolismo na ginamit dito. Una, para mas maunawaan nating lahat, yung tolda or tent. Palagay ko naman lahat tayo nakakita na ng tent sa mga nagka-camping. Yung tolda ay pangunahing tirahan ng mga Israelita o ng ibang lahi sa kapanahunan ng Lumang Tipan. Wala silang matitibay na istrukturang bahay. Dahil ang karamihan sa kanila ay tinatawag na nomads or nomadic community. Ibig sabihin sila ay naglalakbay at pag nakakita ng isang lugar na maganda, malusog yung mga tanim, pwedeng pagpastulan ng kanilang mga hayop o pwedeng magtanim ng halaman, hihinto sila doon pansumandali. Siguro ilang taon sila doon tapos itatayo nila yung kanilang mga tent at doon sila ay titira. Hindi sila magtatayo ng permanenteng bahay na kagaya ng sa ating kasalukuyang panahon. Tent po ang kanilang tinitirhan sa panahon na yan. Ayan, nandiyan si Nanay Gertrudes. Maraming salamat po, Nanay Gertrudes, sa inyong muling pagsama. Ayan. Ang talatang 2 ay nagbibigay diin sa utos na maghanda para sa banal na paglaki o paglawak o pagpapala sa pamamagitan ng pagpapalawak ng espiritual, personal at kakayahang pangkomunidad. Ibig sabihin, yung kabuuan ng buhay ng mga Israelita na nawala sa loob ng 70 taon ay ibabalik ni Yahweh. Sila'y pagpayayamanin sa espiritualidad, ipapakilala ang batas ng Diyos at sila'y pasusunodin sa kanyang mga kautusan. Personal na lalago, yung pamilya nila, yung economics nila, makakapagtanim at makakapag-ani. And then kakayahang pangkomunidad, magkakaroon muli ng masayang samahan, fellowship at gugugulin ng community ng Israelita ang kanilang samahan bilang magkakapatid, bilang iisang bayan. So, holistic approach, no? Kumpleto. Ito yung makikita natin. Kahit na pinabayaan ng Diyos ang Israel na mabihag sa loob ng 70 taon, ang balik ay talaga namang total blessing. Kanina napapag-usapan natin lagi yung blessing at itinuturo ng mga prosperity churches. Yung po kanilang blessing na tinutukoy ay
pahapyaw lang. Hindi po yun talagang blessing. Itong nilalarawan na blessing dito, ito yung complete blessing. Yung binabanggit sa John chapter 10 verse 10 na buhay na ganap at kasiyasiya, yun ang totoong blessing. By the way, sa mga nakikinig, hindi ko alam kung naandito si Christine, siguro pakibanggit mo na lang, Irene, yung uulitin ko po, yung buhay na ganap at kasiyasiya sa John chapter 10 verse 10 ay hindi po yan dito sa lupa mangyayari kung hindi sa kalangitan. Spiritual po, or complete blessing po yan. Ayan, magandang gabi Carla, salamat sa iyong pagsama sa ating pag-aaral. Ayan, so complete blessing at pwedeng yun po itinutukoy dito sa verse 2. Itong talatang ito ay nagpapahayag ng paghihikayat na palawakin ang dako o sakop ng iyong tolda. Ibig sabihin, lalakihan mo yung pinakabahay mo. Ibig sabihin, pwedeng magkakaroon ka ng maraming anak. Itong isang pamilya na ito o yung boundary ng lupain ng Israel palalawakin. Ano? Dahil para may matirahan ang kanilang magiging mga supling o kaya naman yung dadami ang kanilang hayop, yung economy nila, yung kanilang kinakakitaan. Ibig sabihin, kailangan nila ng mas malawak na lupain para pakainin ang kanilang mga alagang tupa o kung anong hayop man ang mayroon sila. Palalawakin ang dako ng iyong tolda, iuunat ang mga kurtina ng mga tahanan, ibig sabihin, sana flexible yung kurtina, ano, sabihin, elastic. So, yan, palalawakin. Ibig sabihin, kasi lumawak yung bahay, yung tent, lumawak yung dingding, di kailangan palawakin din ang kurtina. Ayan, so, kailangan dito sa atin, halimbawa, nag-extend yung church o yung isang bahay ng building niya, siyempre, bibili ka ng panibagong kurtina. Ayan, so ganun ang binabanggit dito. Okay, ito pong mga talatang ito, yung mga binabanggit dito ay halong literal o halong symbolical yung mga items dito. Meron pang binabanggit dito, huwag magpigil. Sige, tuloy-tuloy lang ang gawa. Tuloy-tuloy lang ang pagkilos at malaya na sila para patungo sa kanilang pag-unlad. Pahabain ang iyong mga tali. Ibig sabihin ng tali, tumutukoy doon sa iyong nasasakupan, doon sa iyong lugar, yung abot ng iyong makakaya, abot ng iyong makukultivate na lupain. Ayan. Yung patibayin ang mga tulos. Tulos, ito yung sana pamilyar kayong lahat doon sa gumagawa ng balag, ano? Yung tulos yung ilinalagay, siguro kahoy or kawayan na ilinalagay sa loob ng lupa, itinutusok, at ito yung nagsisilbing pundasyon. Ngayon, ang purpose ng tulos na binabanggit dito, ito yung boundary ng territory, boundary ng iyong lupain na nasasakop. So, ang sabi dito, patibayin mo ang boundary mo, yung pundasyon ng tahanan mo o ng tent mo, dahil maraming darating na pagpapala sa iyo. Yan. Ang talatang ito'y binibigyang kahulugan bilang isang panawagan upang maglaan ng espiritual at pisikal na espasyo para sa paglawak kapwa ng individual at ng paggamit ng Diyos sa iba pa upang makatulong na mapalawak ang kakayahan ng isang tao para sa bagong paglago, tagumpay at impluwensya. Ang tolda ay sumisimbolo sa tirahan o isang komunidad at ang mga tagubilin ay kumakatawan sa paghahanda para sa pagtaas ng populasyon o espiritual na tagumpay. Kung ating dadalhin ito sa ating practical na application, lalawak ang community o yung church halimbawa ay pupwedeng lalago. Dadami ang tao, maraming mababahagi na ng ebanghelyo, maraming magiging mananampalataya at dadami ang mga tao. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat at naandyan ka na. Pero alam po ninyo, ulitin ko po, ang paglago po ng church hindi lamang nakikita sa dami ng tao. Yan yung primary. Kasi visible, yan ang nakikita. Pero ang isang paglago po ng church, marami po kasing aspeto ng growth and development. Pwedeng yung mga natutunan mo, yung paglalim mo sa Panginoon, na talagang Kristiyano ka na, malalim ka na, kilala mo ang Panginoon, yan po yung paglago din yun individually. Pero syempre, hindi naman yan pwedeng makapigil doon sa pagdami ng tao. Ang touching lives po ay hindi bagamat nakapokus tayo sa panahon ngayon sa paglalago ng personal nating kaalaman, pero meron din tayong panahon, darating ang panahon na lalago dito at dadami rin ang mga tao. At hinihingi natin yan sa Panginoon. Ngayon, pwede rin naman kasing ang disenyo ng Panginoon ay ganito lang tayo, o
tapos ay tayo magkakaroon ng maraming anak na simbahan. 'Di ba? Talagang pinapanalangin pa rin natin na makarating tayo, makabalik tayo sa Zamboanga del Norte, sa lugar ni na Ate Alma, at doon ay makapagsimula ng simbahan. Gusto ko pa ring makarating sa General Santos, sa South Cotabato, kasi ang dami ko pong kamag-anak doon na hindi mga mananampalataya. Ayan, kaya hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon eh. Malay natin, sabi ko lagi sa inyo, baka yung physical growth ng tao o yung numerical growth ng tao ay maybe not during my time. Pwedeng ililay down lang natin yung pundasyon. Pwedeng baka pag nagpastor na si Pastor Sam, nag-full-time na siya, eh siya sa kanyang kapanahunan mangyayari ang paglago. O kaya yung isa sa inyong mga anak na lalaki, di ba? Hindi natin masabi. Baka si King o si Zack ay tawagin ng Panginoon na magpastor at sa kapanahunan nila ay doon lalago numerically yung mga tao yung sa touching lives. Hindi natin masabi. O baka yung apo ni Pastor Claude, apo kaagad, ano? Yan. Hindi natin alam at hindi natin kontrolado ang disenyo ng Diyos. Ang dapat lang natin gawin habang tayo nasa ganitong sitwasyon ay magpatuloy. Kasi kung konti na nga ang tao tapos hihinto pa tayo sa programa natin, edi sayang naman, di ba? Ayan. Okay, ginagamit ng talatang ito ang imahe ng tolda upang hikayatin ang mga mananampalataya o mga tagasunod ni Yahweh na una, palakihin ang lugar ng iyong tolda o ng nasasakupan. Enlarge the territory. Naku, pag ito'y narinig ang mga prosperity gospel, ay pagyaman na naman ito. Ayan. Dadami na naman ang kayamanan nila. Pero hindi po lang yung nakafocus sa material things. Iunat ang mga kurtina, magbibigay ng espasyo para sa higit pa. Pahabain ang iyong mga tali, palawakin ang iyong naaabot. Yung hanggang saan ba yung abot ng mata mo? Ayan, hanggang doon ang iyong kakayahang palaguin. Palakasin ang iyong mga taya. Palalimin ang iyong mga ugat sa pananampalataya. Pundasyon. Bagamat dito, binabanggit yung physical na tulos, yung pundasyon, yung haligi. Pero, ang malalim na nilalaman nito, theologically, ay yung pundasyon ng iyong pananampalataya. Doctrinal, theological, spiritual. Gaano mo ba kakilala ang Panginoong Hesus? Gaano ba lumalago ang pananampalataya mo? Ano ba yung nagiging bunga ng iyong pananampalataya? So we have 5 fruits. 5 type of fruits. Fruit of repentance, fruit of thanksgiving, fruit of good works, ano pa ba? Fruit of thankfulness, and fruit of the Holy Spirit. Ayan. So yan, ano ba kung i-assess natin isa-isa? Okay, year end na, mag-a-assess tayo, mag-evaluate tayo ng performance natin, individually and by church. Anong nangyari? Ano yung bunga ng buhay mo in any of this category? Ayan, so titingnan po natin iyan. Kaya meron tayong mga binabanggit dito na mga criteria. Ang imahe ng isang tolda ay mahalaga sa konteksto ng sinaunang Israel. So, ayun na nga, nabanggit ko na kanina yung mga nomads, nomadic, nagta-travel sila. Ayan, hindi ko na uulitin po. Ngayon, yung binabanggit itong palakihin ang iyong lugar, ibig sabihin, yung lugar na hahanapin ng mga nomads, ng mga travelers, eh palawakin din nila. Kailangan kung dati ang kanilang naiisip na pag may nakita silang, let's say, 100 square meter na lupa, hihinto na sila. At this time, wag na silang pipili ng 100 square meter. Baka gawin nilang 10,000 square meter na yung lupain na kanilang pipiliin. Kasi pag sila huminto sa lugar na yun, ay siguradong uunlad at dadami sila. Pangako ng Diyos eh. Ayan. So, tayo ngayon, sa mga planning na gagawin natin, yan ang ating tututukan. Okay. Ang pag-unat ng mga kurtina ng mga tirahan ay nagbumungkahi ng kahandaang palawakin at yakapin ang mga bagong pagkakataon, opportunities. Ang ideya na huwag kang magtiis, pahabain mo ang iyong mga tali at palakasin mo ang iyong mga tulos ay lalong nagbibigay diin sa pangangailangan para sa mga tao na huwag mag-atubili sa kanilang mga pagsisikap at lumago at umunlad. Ayan. Ang imahe rito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kasipagan at katatagan sa pagbuo ng isang matibay na pundasyon para sa hinaharap. Mga kapatid,
timing na naman, ano? Itong lesson na to ay para sa year-end evaluation. Kasi pagpapalawak at every end of the year, ang lahat ng asosasyon, lahat ng organisasyon o kumpanya, even yung church, nag-evaluate, nag-a-assess, tinitimbang. Ano ang nangyari sa atin sa nakalipas na taon na to? At ano yung hinaharap natin? Ano ang plano natin gawin sa susunod na taon? Kapatid, personally, ano ang plano mo sa buhay mo? Ayan. Ang binabanggit dito ay maraming opportunities. Marami kang pwedeng gawin, maraming potensyal. Ang dami mong naranasang kahirapan nung nakalipas na itong 2024. Gugustuhin mo ba na yung kaparehong sitwasyon ay mangyari pa sa 2025 pa lang ngayon, sorry, mangyari pa rin sa 2026? Naalala ko yung 2024, medyo mabigat na sitwasyon yan eh. Huwag yun na pong tanungin kung bakit. Ayan. So, ikaw ay talentadong Kristiyano. Pinili ka ng Panginoon. You have gifts. Marunong kang kumanta, may talento ka, marunong kang magturo. Opportunities yan. Anong plano mong gawin sa karunungan na yan pagdating ng 2026? Ikaw ay isang nanay, may kakayahang kumita, mag-aruga ng mga anak o kung may apo ka man. Ano ang plano mo sa kaloob na yan ng Panginoon pagdating ng 2026? Marami tayong pwedeng magawa. Ikaw ay isang estudyante. Pwedeng mababa ang grades ngayong 2025. Pag 2026, hahayaan mo ba mababa pa rin ang grades mo? Move up, step up kapatid, anak. Huwag mong hayaan. Kasi sa DepEd Public School, hanggang third grading yata itong December. Pagdating ng first quarter ng 2026, that would be your fourth grading. O may pagkakataon pang bumawi para maiangat yung kailangang iangat. Kung ikaw naman ay gagraduate na ng grade 12 or grade 10, anong plano mo for next year sa pag-aaral mo? Kung ikaw ay negosyante, ito lang ang iyong kapital, ito lang ang iyong opportunity, anong kaya mong gawin para sa susunod na panahon? Kapatid, mga anak, mga nanay at tatay, lahat po tayo, ang Panginoon ay nagpo-provide ng opportunities dahil ayaw niya na manatiling stagnant ang kaniyang mga anak. Gusto niyang lumago. Hindi po tayo nagtuturo ng prosperity, pero kasama sa paglagong espiritual, ang paglagong personal, paglago ng economical situation natin. Kasi alam ng Diyos na hindi tayo makakakilos kung hindi tayo lalago, kung hindi tayo magbabago. On the same way, pwede nyo rin akong tanungin, Pastor Dom, ano pang plano mo sa Touching Lives? Forever na ba tayong ganito? Hindi po. May gagawin tayo. Magtutulong-tulong tayo. Kailangan ko ang tulong ninyo para mapaayos natin at mapalago ang ating simbahan sa susunod na taon. Whatever it takes, gagawin natin yan. Kaya nga po meron tayong activities na gagawin sa December 20, 21, and 22. Yan po yung initial preparation. At pagkatapos niyan, susunod na linggo, yan yung planning evaluation. So that pagpasok ng January, implement natin. Structured po tayo, iniisip natin at isinasama yan kasi yan po ibinigay ng Panginoon. Kung dito may binabanggit na opportunity, ibinibigay din ng Panginoon sa akin bilang pastor, bilang lingkod niya, yung possible strategy na pwede nating magawa. Okay? So, iyan po. Walang pera ang Touching Lives, pero nahahadlangan tayo sa gawain, but I'm sure God will make a way, sabi sa kanta. God will make a way when it seems there is no way. Ayan po, so tatandaan po natin lahat yan. Kung ikaw ay hirap na sa buhay mo, kung ikaw ay pagod na, bigat ka na, baka may kailangan kang i-release, baka may kailangan kang isaayos para pagdating ng bagong taon ay maging maayos ang buhay. Ayan, so ito ay panawagan. Ang talatang ito ay panawagan na magkaroon ng pananampalataya, tanggihan ang mga limitasyon at maging handa para sa kasaganaan na ipagkakaloob ng Diyos na magdadala ng bagong dimension ng buhay, pamilya, ministeryo ng isang tao. Ano ba yung problema mo sa relasyon itong nakalipas na taon o itong taon na ito?
Baka pwede nang isaayos pagdating ng 2026. Ah, yung topic natin 'pag Sunday, it's about sin, is about growing faith. Eh, baka itong 2025, eh, sinful pa tayo, eh, puwede na nating gawing less sin pagdating ng January 2026. Baka tayo ay namumuhay pa sa makamundo ngayong 2025, puwede nating iayos. Kagaya ng Israel. Noong panahon na bago mabihag ng Babylonia ang Israel, namumuhay sa kasalanan. Tapos nabihag 70 years. So this time palalayain. It is their time for renewal. Ayusin yung buhay. So ganoon din po sa atin. Yan din ang mensahe sa ating lahat ng talatang ito. Okay, nandito pa ang mga ibang tema at imahe. Sabi nga, palakihin ang lugar ng iyong tolda, karagdagang information po ito. Ang pariralay sumisimbolo sa paglago at paglawak na sumasalamin sa pangako ng Diyos na ng pagpapanumbalik at pagpapala sa Israel. Sa kasaysayan, ang mga tolda ang pangunahing tirahan ng mga nomads. Nabanggit na natin kanina, no? Ang panawagan na palakihin ay nagbumungkahi ng paghahanda para sa pagtaas ng populasyon. Dadami ang populasyon, no? Pero yung pag-aanak naman, hindi po ito literal na ano, iba po yung konteksto ng Israel kasi sila'y nagpaparami ng lahi. Eh kung meron tayong mga 3, 5 anak na, ay wag yun na munang dagdagan. Saka na lang lidagdagan pagka ano, yung mga may asawa dyan. Ano po? Kasi baka mahirapan. Yan. Ito'y nagpapahiwatig ng isang kinabukasan ng kasaganaan at kaunlaran. Ang paglawak na ito ay maaaring ituring na isang imahe para sa paglago din ng church o ng simbahan, habang ang mensahe ng kaligtasan ay umaabot sa lahat ng mga bansa o patuloy na ipapahayag sa iba't ibang dako ng mundo o ng lugar na nasasakupan. Pangalawa, iunat ang kurtina. So alam na rin natin yan. Ito'y kumakatawan sa isang pagnanais na papasukin ang mas maraming tao at yakapin ang isang mas malawak na komunidad. Social growth, community growth, kapwa literal at matalinghaga. And then yung ito pinaka-importante, yung number 3, huwag kang magpigil. Do not control, do not preempt the situation. Ito'y isang babala laban sa takot, pagdududa, upang hihina ng loob na maaaring maging dahilan upang limitahan mo ang iyong sarili. Kapag nangako ang Diyos ng paglago, hindi ka dapat matakot o subukan pigilan ng iyong mga pagpapala sa iyong mga dating limitasyon. Definitely, kikilos ang Diyos, may gagawin ng Diyos. Yung mga masyadong mahiyain ngayong 2025, 2026, kapalan natin ng konti yung mukha in a biblical manner at maging mas maayos. Yung mga singers, lalong lalago yan, lalong kakanta, no? Lalong lalakas at gaganda ang mga boses. Yan. Ang utos na ito ay naghihikayat ng katapangan at pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Ipinahihiwatig nito ang isang kumpiyansang pag-asam sa mga pagpapala ng Diyos at isang kahandaang yakapin ang kaniyang mga plano ng walang pag-aalinlangan. Sa mas malawak na konteksto ng Biblia, maaari itong maiugnay sa panawagan para sa mga mananampalataya na mamuhay ng may pananampalataya at lakas ng loob at nagtitiwala sa paglalaan at patnubay ng Diyos. Kung nung nakalipas na taon, na panahong ikay nahihirapan, eh baka kulang sa panalangin, kulang sa pag-asa sa Diyos, kulang sa pagtingin, eh this time pwedeng i-improve. Yan, binibigyang diin nito ang kahalagahan ng hindi paglilimita sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagdududa or takot. Meron ba sa inyong natatakot pang magturo o manguna sa mga gawain, magbahagi ng ebanghelyo? This time, ang sabi dito, huwag nang matakot. Ang takot daw nasa isip lang, sabi ng asin, no? Yan. So, huwag na tayong matakot. Yan. Explore the opportunities. At syempre, sabi doon, habaan ng tali, palakasin ang mga taya. Ayan. Lubid. Ang mga lubid ay mahalaga para sa pagkapatibay ng mga tolda. So, ito yung pundasyon. Ito yung magbibigay ng ng proteksyon sa kanila. Napakaraming opportunities na pwedeng mangyari. Sa mas malawak na konteksto, ang talatang ito ay maaari ring bigyang kahulugan bilang isang mensahe ng pag-asa at paghihikayat para sa sino mang nahaharap
sa mga hamon o naghahangad na umunlad sa kanilang mga pagsisikap. Ipinapahayag nito ang ideya na upang magtagumpay at umunlad, ang isa ay dapat na handang palawakin ang kanilang mga abot tanaw, vision or pangitain, sumubok ng mga panganib, risks, at palakasin ang kanilang mga pundasyon. Yung iyong kapasidad, no? Kung medyo tamad kang mag-aral at magbasa, magbasa't mag-aral ka ngayong taon na 'to para lumawak ang iyong kaalaman. Nananawagan ito sa isang maagap at maunlad na pag-iisip na bukas sa paglago at pagbabago. Ang mga tema ng paglawak, kasaganaan at paghahanda ay sentro rin ng talatang ito. Tinutukoy nito ang ideya ng pagbibigay daan para sa paglago at pagyakap at sa kakayahan para sa kasaganaan. Ang mensaheng ito ng pag-asa at pangarap ay maaaring maging makabuluhan, lalo na para sa mga nahaharap sa kahirapan o kawalan ng katiyakan. Dahil nag-aalok ito ng paalala na laging may puwang para sa pagpapabuti at pagsulong. Habang tayo'y nabubuhay, habang tayo'y humihinga, may pag-asa. Kaya nating paluguin ang ating buhay. So kung tayo'y nabigo sa isang bahagi ng sitwasyon ng buhay natin, tuloy lang ang buhay. Bawal huminto. Naku mga kapatid, kung malalaman ninyo yung buong kasaysayan ng buhay ko. Ang dami ko nang naikwento, ang dami ko nang nasabi dito sa Touching Lives, pero hindi nyo pa alam yung buong kasaysayan. Ilang beses akong nabigo, ilang beses na bumagsak sa mga negosyo, sa lahat na, pero tuloy pa rin habang buhay. Hangga't ako'y buhay, hangga't hindi kinukuha ng Panginoon, abnormal man yung tibok ng puso ko, normal pa naman yung pag-iisip at kaya pang umunawa. Kaya tuloy-tuloy lang yung gawain. Sa simbolikong paraan, ang tolda ay maaaring kumatawan sa isang komunidad o buhay at kalagayan ng isang tao. Ang panawagan na palakihin ang tolda ay isang panawagan na palawakin ang abot tanaw, yun nga, vision, tanggapin ang mga bagong pagkakataon or opportunities at maghanda para sa hinaharap. Hindi po pwedeng kesera-sera. Whatever will be, will be. Hindi po pwedeng as the Spirit leads. Totoo naman na the Bible says, the Spirit will lead you, but you have to do something. Sabi ni Santiago, pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang tanong, patay ka ba o buhay? May pananampalataya ka ba o wala? Kung Kristiyano ka, kung may pananampalataya ka, kikilos ka bilang buhay. Laging kinukote Pastor Nanding ang Ephesians chapter 2. Dati, sabi doon sa verse 1, sa King James, dating patay, pero muling binuhay. Kung hindi ka kikilos, baka patay ka pa rin. Alam ko, buhay na tayong lahat. So, we have to stand up. Doon sa verse 10, kailangan nating gumawa ng mabubuting bagay dahil tayo ay nilikha. Tayo'y mga gawa ng Diyos. Bilang pagwawakas sa talatang ito ay naghahatid ng makapangyarihan at walang kupas na mensahe ng pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. Habang humihinga, may kaya tayong gawin. Ang iba nga, hirap na hirap ng huminga pero lumalaban pa rin. Ito'y naghihikayat at ng kahalagahan at yumayakap sa paglago at paglawak. Ang mayamang imahe at simbolismo nito ay nag-aalok ng malalim at nakapagpapasiglang paalala ng potensyal para sa kasaganaan at kaunlaran at ang pangangailangan para sa sipag at paghahanda upang makamit ito. Binigyang kahulugan man sa konteksto ng sinaunang Israel o bilang isang pangkalahatang mensahe sa lahat ng mga tao, ang talatang ito'y patuloy na nagpapaunawa ng walang kupas na tema ng pag-asa, katatagan at ang paghahangad ng isang mas magandang kinabukasan. Ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa kanyang mga anak. Hindi hahayaan ng Panginoong Diyos na tayo manatili sa kung ano mayroon tayo. Naalala ko yung quotation na itinuro sa akin ni Pastor Mayo. Sabi doon ay, you cannot be what you want to be if you remain what you are currently. Parang ganun Sabihin, nalimutan ko na yung eksaktong words. Hindi mo makakamit ang pangarap mo kung mananatili ka
sa kung ano ka ngayon. At again, yung definition ng insanity. Insanity is dreaming for a changes while you are not doing anything. Nangangarap kang lumago pero natutulog ka lang at nakaupo ka lang. Wala kang ginagawa. Ay kabaliwan daw iyong ganon. So kailangan nating kumilos at kung ito'y kalooban ng Panginoon, ito ay mangyayari. Natandaan natin iyan. Ang gobyerno ng Pilipinas ay wasak na wasak. Korupsyon, kahirapan, lahat halos ng departamento ng bansa natin ay bagsak. Department of Education, Department of Health, Public Works and Highway, Natural Resources, DENR, ano pa ba? Lahat ng departamento, even yung mga military, demoralized dahil sa nangyayaring korupsyon. Ang PNPA, napaka-eskwelahan daw ng mga pulis, pero pag napapasok kayo sa loob, isusuka mo yung sistema nila doon, sabog-sabog, walang kaayusan. Lahat, wala yatang matinong agency. Even yung COA, Commission on Audit, nalalagyan. This time, sana naririnig nila, sana makapanood sila. This is the time, this is the opportunity na ayusin ang ating bansa. Hindi solusyon ang pagpapalit ng presidente. Ang solusyon, turuan, gabayan, ipanalangin ang presidente. Mga kapatid, kasama kong mananampalataya. This is our time. This is our role to pray with the government institution. Panalangin natin sila, idulog natin sila sa Panginoon dahil yan lang ang tanging makakatulong para umunlad ang ating bayan. At pag umunlad ang ating bayan, lahat tayo ay kasama. Pag umunlad ang pananampalataya ng isa man sa atin dito, sa nakikinig dito, maraming mangyayari sa gawain ng Panginoon. Lalawak ang gawain, maraming mananampalataya. Syempre, ang langit naka-design na, didesign na ng Diyos. Pero pwede nating sabihin, probably even the heavens will extend its tent. Pero syempre si Lord lang ang nakakaalam na baka maging heretic na ako pag sinabi kong kahit si Lord ay susunod kasi maraming taong mananampalataya. Alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya at kung sino ang totoong mananampalataya. But nevertheless, each one of us are being encouraged. Mag-isip, mag-analyze, kumilos, magplano, palaguin ang ating buhay sa mga susunod na panahon. Tapos na ang taon halos kasi 3 weeks na lang ang natitira sa 2024, then papasok ang sa 2025, and then papasok ang 2026. Itong verse na ito, itong kabanata na ito, ay akmang-akma sa ating sitwasyon. Hindi ko po ito sinadya, nagkataon po na chapter 54 ang pag-aaralan natin. Dahil ang gusto ng Panginoon sa atin ay lumago. Ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, individually and as a church, as a Christian, as a community of believers, ay lumago. Mga kapatid, bibiguin mo ba yung Panginoon na nagbibigay sa atin ng opportunity? Mga kasama, mga anak na estudyante, bibiguin mo ba yung pangarap ng magulang mo na makakuha ka ng matataas na grado at magkaroon ng maayos na bukas na buhay sa kinabukasan? Mga tatay, bibiguin mo ba yung pangarap mo sa mga anak mo? Nanay, tayo pong lahat. Kung nabigo ka man sa nakalipas na taon o sa taong ito, probably 2026 is our time para ayusin ang buhay natin. Pare-pareho tayong may sitwasyong mabibigat. Pare-pareho tayong magpapalago, kakapit sa biyaya ng Panginoon. Maraming salamat po. Hindi ko na madidiscuss ang verse 3 kasi naubos ko na yung oras sa verse 2. Bukas natin itutuloy yung verse 3. Okay, so maraming salamat po. Pag-pray natin yan, Irene, at ating i-guide niya. Yan. Step up. Okay. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagsama. Salamat sa inyong pakikinig at commitment sa ating gawain. Hindi hihinto ang daily devotion kasi tayo patuloy na lalago. Tayo po'y magwakas panalangin. Ama naming Diyos, takila ka sa lahat. Napakabuti mo, napakarunong mo, Panginoon. Sa araw-araw, sa bawat sandali ng buhay namin, ikaw'y patuloy na nagtuturo sa amin.
Patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming samahan, Ama. Maraming salamat sa lahat ng ito, sa katuruan, sa opportunity, sa iba't ibang sitwasyon na binibigay mo sa amin. Though we had passed so many difficulties, so many persecutions and afflictions, and so many negative situations in our life, Ama, ang susunod na pagkakataon ay para sa amin dahil ito'y ibinigay mo. Salamat, dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa na naka-join dito at yung lahat ng makakapakinig ng video nito. Salamat po, Mang Diyos. Ito pa'y panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat ulit mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Simulan na nating magplano para sa susunod na taon. God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye po.